Hello guys! Welcome back to my vlog! Kumusta kayong lahat? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. And ayan, tuloy dire-diretso na ito. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano namin nakuha itong bahay, kung ano ang process, kung ano ang requirements. And ayun, kung gaano kadali, kung gaano kahirap ang pagkuha ng pagrenta ng bahay dito sa UK. So let's start! So, ayan, first 2 weeks of November is, nagtitingin-tingin na kami. So, bali, Rightmove pala yung ginamit namin na app sa pagtingin ng mga bahay dito sa UK. Bali, Rightmove, merong Zoopla, merong, nakalimutan ko na yung iba. Basta maraming application kung saan ka pwedeng maghanap ng bahay. Pero Rightmove lang yung ginagamit namin sa paghahanap. So, ayan, hinanap namin itong bahay na to. Nahanap namin itong bahay na to through Rightmove. And then, madami kaming nakita na yung parang gusto namin, ganyan. And then, pero pag tinitingnan namin, yung bahay is laging the list is full, so hindi na sila tumatanggap ng mga inquiries about sa house na yon. So, itong bahay na to, buti na lang is parang na-post siya, for example, na-post siya today and then kinabukasan namin nakita. So, parang yun nga, swerte sa amin kasi nga nakita namin ito agad. And then yun, si Mr. ay nag-inquire agad sa agent kasi yung mga bahay dito is halos lahat is through agent. Hindi mo mamimit ang landlord talaga. Walang landlord and tenant connection ba, kumbaga. It's always through agency. Pero hindi ko alam yung sa ibang bahay, but yun, sa experience namin is puro mga agency yung nag-handle ng renta, and then kung meron kang gustong ipa-fix sa agency ka rin lalapit, agency rin yung kokontakin mo. So, ayun, November 15, nag-set sila na pwede namin i-view itong bahay. So, November 15, view namin itong bahay. Bali, ito palang bahay na ito, guys, is Shrewsbury. So, di ba ang hirap? Ito, ilalagay ko na lang dito. Shrewsbury, yung name ng town na ito. So, parang maliit lang, very small, old town lang. And yun nga, gusto ni David dito talaga. As in, dito niya gustong manirahan kung lilipat man kami sa ibang lugar. Dito niya talaga gusto. And then yun, na-achieve naman namin. And then yun, continue. And then yun, after naming mag-view, so bali, 10 household yung nag-view dito sa bahay na ito, pero kami yung unang nag-view. Sabi nung agent sa amin habang binubview namin lahat ng kwarto, lahat ng part nitong bahay is, sinabi niya sa amin yung process. So, ang process is, after viewing, mamimili siya, hindi ko alam kung ilan, mamimili siya ng 3 household na bibigyan niya ng application. Yung application form, sisendan niya ng application form. So, yun. After nun, kasi 12 o'clock namin view itong house. So, siguro mga around 4 or 5 o'clock, sinendan niya kami ng form. O, diba? So, pasok kami sa tatlong household na napili niya na magpo-push through, 'di ba? Parang contest 'yon. Like kung pa-contest. So, yun. So, napili naman kami doon. And then, sabi niya, after namin ma-fill up, send namin agad. And then, after nun, mamimili siya ng 2 ulit. mamimili siya ng 2 ulit na papasok sa second round. O, diba? So, yun. So, pumasok ulit kami doon sa second round na yun. So, ang second process naman, or sige, sabihin natin second process, not second round. Second process is,
manghihingi sila ng reference and then yung requirements. So, kung sino yung pinakamabilis na mag-submit sa kanila nun, yun yung makakakuha ng bahay. O, diba? Congratulations naman talaga. So, ayun. Bali, ang hiningi nila sa amin is, nanghingi sila ng payslip namin parehas sa mga trabaho namin, and then bank statement namin kung saan pumapasok yung sahod namin. So, yun. And then, nanghingi sila ng reference sa work namin. So, it's either yung mataas sa inyo, manager or head chef. Kasi nga, as a chef, ako head ko ang chef. Head ko ang head chef. So, yan. So, yung head chef or manager. Or HR, sabi niya. Pero HR na lang yung kinontak ko. So, sabi ko sa kanila na, meron kaming house application na ginagawa, and then binigay ko yung contact number mo or email mo, baka kontakin ka nila. So yun, paki na lang, o diba, ganun. And then yun, ganun din yung ginawa ni David. Buti na lang kasundo niya yung manager niya. So sabi naman nila is wala naman silang na-receive siguro kasi may option doon sa application din nung na-send namin yung para maging ma-fast track yung application namin is magbigay kami ng payslip and bank statement. So, siguro yun, enough na yun. Hindi na sila nag-contact ng tao sa work namin. But yun, binigay pa rin naman namin. And then after nun, teka, may kodigo ako dito. So, yun. And then, after nun, so kinabukasan, November 16 namin nagawa lahat yun. November 16 din, ng kinahaponan, after namin mabigay lahat and ano pa tawag doon? Ma-check nila lahat ng mga requirements na binigay namin. And, nag-send sila, hindi pala. Yun, kinahaponan nun, tumawag yung agent na nag-handle ng application namin, and then akala nga namin hindi namin nakuha kasi medyo sad pa daw yung boses kasi si Mr. yung tinawagan, sad pa daw yung boses. How are you? Ganyan. How are you? And then yun nga, sabi niya, a bit nervous kung makukuha namin itong bahay. Ganun ba? Sabi niya nun. So, yun, tatagalogin ko na lang para mas madali. And then, sabi, yung boses is parang, alam mo yun, parang magbibigay daw ng bad news na parang naba-vibes ni Mr. na hindi namin nakuha yung bahay kasi medyo malungkot. And then, yun, sabi niya, tumawag ako about sa property and para sabihin na meron na kayong bahay. So, ayun, doon talaga kami. Oh my God! Sabi namin ganun. So, yun nga. Yun yung ano ba tawag doon? Parang feeling surreal kami na hindi naman maintindihan talaga. And then, ayun, yun yung and then diniscuss na kung ano yung process. Sabi niya is as soon as possible, magbigay kami ng deposit. So, may deposit, and then iba pa rin yung rent. But, yung deposit namin is, hindi ko parang third ng 3 months, parang ganun, parang 3 months or worth 3 months rent, parang ganun yata. Or hindi. Basta hindi siya katulad sa atin, hindi siya katulad sa Pinas na mag-advance kayo 1 month advance, 1 month deposit. Hindi siya ganoon. Bali, kailangan mo lang, may amount na kailangan mong i-deposit para mabigay sa inyo yung bahay. And then, magbabayad din kayo ng 1 month rent. So, yun yung kailangang bayaran. Wala nang ibang kailangang bayaran sa agency and everything. But, nung nakuha namin yung bahay and nakuha namin yung susi, binigyan namin ng parang gift yung agent na nag-assist sa amin. So, ayun, sabi niya ganon. Ano nga ba yung sabi niya? So, yan. So, November 16
nagbigay kami ng deposit. Ang deposit is 1,096. So, yun yung hiningi nila ng deposit. And then, ang rent is 950 pounds per month dito. Na rin kami lugi ba sa nakuha namin na to kasi talagang lahat ng alam mo yung lahat ng boxes is natik niya, merong garden, malaki ang space, may garahe, malaki ang living room, 3 bedrooms, so lahat talaga. And then yun nga, isa pa sa parang naka-attract kay Mr. is gusto niya talaga is alam mo yun, old na bahay, yung lumang bahay, lumang gawa na bahay na may chimenea, ganyan-ganyan. Pero hindi namin nagagamit ang chimenea dito. Sabi ko nga sa inyo sa first tour ko, house tour ko dito, so hindi namin yung ginagamit. Pero yun nga, old built house ito and maganda yung so far, wala pa kaming naririnig na kapitbahay. Hindi namin naririnig ang ingay nila at hindi namin alam kung naririnig nila ang ingay namin. So, yung sound insulation is maganda talaga. So, ayun, November 16, nabigay namin yung deposit. And then, November 20 is binigay na sa amin yung contract. So, sa contract pala guys is nandun na rin yung pangalan ko. Bali, dalawa na yung kasi dati parang ang nakalagay lang sa akin is, ano ba yun? Hindi mismo tenant, parang allowed lang na magstay dun sa kabila naming bahay. So, dito is pangalan na namin parehas si Mr. yung nakalagay sa tenancy. So, yun, mas maganda din sa visa application, hindi na alam mo yun, hindi na magulo. So yun, November 20 binigay sa amin yung contract. And then kasi sa after ng week na yun is merong sabi nung agent namin is nag-book siya ng holiday, so wala siya for a week. Kaya November 30 pa namin nakuha yung ano ba tawag doon, yung susi. Doon namin nakuha yung susi, November 30. So, yun nga, so far is okay naman. So, kailangan lang ng deposit and then yung bayad mo sa isang buwan na bahay. But, yun, i-update ko kayo kasi as of now, yung cost namin dito is hindi pa namin alam kung magkano ang tubig namin, kung magkano ang electric namin. So, maybe on the other video is magagawa ako nun. But, I also wanted to do one sa old flat namin kasi yun yung alam ko. Pero yun, so yun, sa mga susunod na video, abangan nyo guys. Susunod na vlog yung mga cost of living dito sa UK is i-discuss ko din sa inyo. So, ayun, so far, sa experience ko kasi first time ko to na nagawa is napaka smooth ng process, hindi ganun kahirap, and yun, so far so good. So ayun guys, sana naintindihan nyo ang mga pinagsasabi ko dito. Naintindihan nyo, and then yun, i-update ko kayo kung ano ang magiging ang cost of living namin dito compare doon sa may luma naming flat. So, ayan guys, tapos na tayo. Sana nag-enjoy kayo, and kung meron pa kayong mga katanungan, please comment down below. Kung may mga tanong kayo about living here in UK, kung magkano ang lahat ng mga bagay-bagay, kung meron kayong gusto pang malaman about living here in UK, cost of living is itatakal natin yan sa susunod nating mga vlog. Pero hindi pa ngayon kasi hindi ko pa siya naisusulat talaga. And then, yun nga, hindi ko pa alam ang cost of living namin dito sa bago naming tinitiran. So, yun guys. Thank you for watching and mag-iingat tayong lahat. God bless us all. Thank you. Bye-bye!